makailanman hindi magbabago. Nakaugalian na nating mga Pinoy ang pantay-pantay na pagbibigayan sa pagitan ng magkakapatid. Ito man ay sa damit, pagkain, at iba pang mga material na bagay. Pero paano kung ang usapin ay tungkol na sa pag-ibig? Maaari pa rin ba kayang magkaroon ng tinatawag na hating kapatid? Kung inaakala ninyong alam nyo na ang tatakbuhin ng ating totoong kwento, aba, nasisiguro kong nagkakamali kayo. Dahil hindi ito karaniwang salaysay ng agawan ng lalaki sa pagitan ng dalawang magkaribal na babae. Kaya naman kayo'y aking inaayayahang tunghayan ng buong-buo ang aming episode na pinamagatang Asawa Ko, Ang Bayaw Ko. Sinabi mo! Totoo naman na! Kaya nga nung pinanganak ka ng nanay mo, nakasuhan siya lang ang tailiterin. Kasi isa kang basura, kaya magsama kayo ng ate mo dahil parehas kayong basurang nabubulok! Mas bulok ka! Mula na sa ngipin mo hanggang sa ugali mo, bulok ka! Ang kapal mo! Ang kapal mo! Hoy! Ang kapal mo! Sasaktan yung kapatid ko, ha? Ha? Isang beses mo pa ang pagtripan yung kapatid ko. Yung mukha mo gagawin ko, pamato sa piko! Humanap ka ng mabubuli mo. Huwag ako! Huwag kami! Matapang ka lang naman kasi andyan lagi yung ate mo! O ano ngayon? Inggit ka? Palibasa wala kang kapatid! Halika na nga. Okay ka lang ba? Hindi ka nasaktan? Kailangan ko. Buti nga sa kanya. Kala niya hindi ko siya papatulan, ah. Galing mo, ate. Kayo naman kasing dalawa, bakit pinatulan niyo pa? Eh, siya naman kasi yung nauna eh. Eh, paano kung balikan kayo nun? Nako, tay, hindi na. Takot na sa amin yun. Eh, kung nakita nyo lang kung paano hinila-hila ni ate yun, nagulat na nga lang ako sila na magkaaway. Eh, syempre ayoko kayang nasasaktan ka. Kapag merong umaway sa'yo, susugurin ko. Kapag merong nagpaiyak sa'yo, gegerahin ko. Dahil alam mo naman, I'm your sister! Kakampi mo forever! Ako, nagbolahan pa tong dalawang to. Eh, bakit minsan naririnig ko kayo nagtatalo, ha? Nay, away lambing lang yun. Di ba, ate? Okay, ganito na lang, ha? Pangako nyo sa akin. Kahit ano pang mangyari, hinding-hindi kayo magtatalo, hinding-hindi kayo mag-aaway, okay? Dahil magiging magkakampi kayo forever. Di ba? Ganyan na magkakapatid, eh, no? At teka muna. Dapat ganun din ang mag-asawa. Walang away forever. Tama! Ikaw naman kasi, Mama, lagi mong inaaway si Papa eh. Oy, hindi naman lagi. Si Papa kaya madalas may kasalanan. Salamat naman, anak. O, kaya narinig mo yung sinabi ng bunso mo, ha? Ano? Kaya ikaw, iwas-iwasan mo yung pagkababaero mo para hindi kita binubungangaan. Mahal, anong magagawa ko? Kasalanan ko ba kung gwapo ako? Kapal ng mukha. Mana kay Papa! Ayan, ano naman yan? Kan. Huwag niyo... Pabigyan mo na. Ay, nako. Wag. Hindi yan kakain. Pagsisilbihan ko. Ay, Sige nako. na. Ito na, Wala, oh. hindi yan uubra sa akin. Wow, tingnan mo. Ayan na, ang sweet nga ni Papa. Binibigyan mo na. Lizelle, kwento mo muna nung kabataan ninyo ni Ate Mariel mo. Ano po, maayos naman po yung kaming yung magkapatid. So, ibig mo sabihin, kayong dalawa ni Ate Mariel mo, talagang very, very, very Opo, close. close po kami sa isa't isa. Ate, what is love ba? Alam mo, sundan mo na lang yung nakasulat dyan. Gayahin mo na lang. Love is like a rosary that is full of misery. Hoy, anong mystery? Mystery! Pero, alam mo, sa bagay, no? Pwede rin naman maging miserable yung love.
Kaya ba hanggang ngayon, ate, hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend? Hindi, no. Siyempre gusto ko makagraduate muna ako. Tapos gusto ko, sabay tayo magbo-boyfriend, sabay tayo ikakasal, sabay tayo magkakaanak, para magkasing edad lang sila. Ate, what is love lang ang tinanong ko. Napunta na kagad tayo sa pagkakaroon ng anak. Basta ikaw, ha? Kahit magkapamilya na tayo, walang iwanan. At ikaw din. Pag inaway ka ng asawa mo, sabi mo sa akin kagad, ha? Ako unang sasapak dun. Kasi, I'm your sister! Kakampi mo forever! Pero teka lang. Magdibo ka kaya muna. Ba't kasal pinag-uusapan natin? Pakinggan mo naman kasi ako. Pakinggan naman kasi sa akin. Hindi kasi totoo yun. Ma! Tama na nakakaya sa mga kapitbahay! Sige! Kampihan mo yung tatay mo. Nahuli ko yan lumalabas sa motel kasama ang kapitbahay. Alam mo, hindi kita masusundan. Kadiri ka! Tanda-tanda mo na ba? Erong ka pa! Hindi ka na nahiya! Ilan ang kapitbahay nakakabitin mo, ha? Hindi ka matatigil! Ha? Yan ang hirap sa'yo eh! Dakdak ka ng dakdak! Oh! Kabit ko si Feli! Oh, masaya ka na! Pero natanong mo ba kung bakit ginawa yun? Dahil dyan sa bibig mong matid! Wala kang preno! Wala kang respeto sa pagkalalaki May mo! kasalanan! Walang iyang ta! Hayop! Lumayas ka dito sa bahay ko. Ano? Hinahamon mo ako ng hiwalayan? Ha? Hindi kita hinahamon. Iniiwalayan kita! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Doon ka sa babae mo, pagsama kayo! At bahala ka na sa buhay mo! Talaga! Talagang lalayas na ako dito sa bahay na to! Ayoko na yung ugali mo! Eh, buhay to. Pa! 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 Dahil sa nangyari, tuluyan na ngang umalis si Bong sa piling ng asawa at mga anak. Bumalik ito sa kanyang probinsya sa Romblon upang doon na mamalagi. Ate, saan ka pupunta? Sa Romblon, susundan ko si Papa. Ate, bakit mo ba kailangan pang sundan dun si Papa? Eh kung hindi ko gagawin to, sino magpapabalik sa kanya dito? Gusto ko lang naman maging buo yung pamilya natin eh. Pero ate, paano kung ayaw na talaga sa atin ni Papa? Paano kung hindi ka na niya pabalikin dito? Paano na kami? Hazel, babalik ako. At pagbalik ko, kasama ko na ulit si Papa. Ate naman eh, huwag ka nang umalis. Hindi naman natin kailangan si Papa eh. Sana kahit ngayon man lang, kampihan mo naman si Mama. Ikaw nga lagi mo kinakampihan si Mama eh. Eh may kasalanan din naman siya eh. Hazel, nakapag-desisyon na ako. Sorry. Daya mo naman eh. Ang sabi mo, walang iwanan. Ang sabi mo, magkakampi tayo forever. Hazel! Hazel! Babalik ka. Opo, Ma. Sorry po. Sana maintindihan mo na masaya na ako dun sa ginawa kong desisyon. At sigurado ako pati ang papa ko. Masaya rin. Alam mo, may mga lamat na mahirap na talagang maayos. Ma, gusto ko lang naman subukan eh. Gusto ko mabuo ulit yung pamilya natin.
Intindihan ko. Mag-iingat ka. Oh, ba't mo nililigpit yan? Nay, wala na rin naman si ate. Babalik siya. Ayoko na hong umasa, Nay. Ilang buwan na siya nandun sa Romblon, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi. Alam mo, nakausap ko siya ng isang araw. Ang sabi niya, hinihintay na lang daw niya ang desisyon ng papa mo. Intindihin mo ang ate mo kasi alam mo naman mga bata pa kayo, mas malapit na siya sa papa mo. Diba? Pero bakit hindi na lang ho niya kayo intindihin na ayaw niyo na rin kay Papa? Alam mo, matagal ko nang pinatawad ang papa mo. Ang ayaw ko lang yung nadadamay kayong magkapatid. Gusto mo bang puntahan ng ate mo at ang papa mo sa Romblon? Hindi ako magagalit. Promise. Kakayanin ko na mag-isa. Hindi. Kahit na anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan dito mag-isa. Salamat, anak. Salamat. Mang Randy, Ano yun? papa ko po, nakita nyo? Nandun, malapit sa may niyugan, nangunguha ng tuba. Sige, salamat ho. Miss, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Salamat ha. Hindi ka tiga rito, no? Ikaw ang hindi taga dito kasi ngayon lang kita nakita. Oo. Dito kasi sa Romblon, no, dumaong yung barko namin. Seaman ka? Oo, sa ngayon. Pero baka bukas asawa mo na. Alam mo, ikaw ang presko mo rin, ano? Mark nga pala. Mariel. Hindi nagtagal, naging magkaibigan ang dalawa. Hanggang sa nagkapalagayan na sila ng loob at naging magkasintahan. Gusto ko na maraming anak. Mga 3 babae, tapos 4 na lalaki. Ikaw yan talaga yung iniisip mo, no? Hindi mo pa nga ako inaaya magpakasal, eh. Eh, madali na lang magpakasal. Saan mo ba gusto? Sa simbahan? Sa garden? O sa beach? Simple lang naman yung gusto ko. Basta masaya.
Tapos buo yung pamilya natin. Naisip mo pa yung kapatid mo. Miss na miss ko na siya. May picture ka ba dyan? Para makita ko naman yung mga kinikwento mo sa akin. Pati picture ng nanay mo. Wala eh. Sana lang hindi na sila galit sa akin ngayon. Namalungkot. Ang isipin mo na lang, nandito ako para sa'yo. Ilang linggo na lang sasampa ka na ulit sa barko. Tapos dadalawin mo na lang ako after 6 months. Kaya nga dapat sulitin natin ang mga oras na magkasama tayo. Kaya huwag kang malungkot. May sorpresa ka para sa'yo. Sa'yo. Sa'yo ba? Sa tanker po si Mark pa. Nagde-deliver siya ng mga gasolina, ng mga langis. Pero dito lang din sa loob ng bansa yung biyahe nila. Pero welder lang siya doon, di ba? Mataas ba ang sweldo ng welder sa isang tanker? Sapat naman po sa amin pa. Pero ang sabi niya, magsusumikap siya para maging kapitan ng barko. Para mas mabilis siya makapag-ipon. Mabuti naman at may pangarap siyang ganun. Pero anak, ingat ka pa rin. Bakit ako mag-iingat pa? Ang mga seaman. Alam mo na, seaman luloko. Hindi naman po siguro lahat pa. Sa bagay. Natatakot lang siguro ako na makarma dahil sa ginawa ko sa nanay mo. Nak, salamat at sinamahan mo ako dito, ha? Obligasyon ko yun bilang anak mo. Kung si Lisel nga nandun kay mama eh. Siyempre ako nandito sa'yo. Tsaka, pinatawad ka na ni mama. Kaya sana, patawarin mo na rin yung sarili mo. Ha? Panainom mo na ba yung gamot mo? Ha? Pa? Paano nangyayari sa iyo? Pa! 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 Tulong! Sinubukan pang isugod ni Mariel si Bong sa ospital. Ngunit agad din itong binawian ng buhay. Bagay na agad ipinaalam ni Mariel sa kanyang ina at kapatid. Ma, hindi ba talaga kayo uuwi dito? Anak, gustuhin ko man. May trangkaso ako eh. Wala kaming ipon. At saka ayoko magkagulo dyan pag pumunta ako. Mapatayin na si Papa, yung mga kamag-anak pa rin natin yung iniisip nyo. Anak, nung nagkahiwalay kami ng papa mo, nagalit ng mga kamag-anak niya sa akin. Alam kong hanggang ngayon galit pa rin sila. Bakit hindi nyo magawa silipin yung bangkay ni Papa dito? Bakit ba kasi ganyan kayo? Bakit ba ang tigas-tigas nyo? Ate, ikaw ang unang nagmatigas sa amin. Kaya sana naman, huwag mong palabasin na ikaw na naman ang magaling at ikaw na naman ang bayani. Wala kang karapat-dapat pagsalitaan ng ganyan si Mama. Talagang kinalimutan nyo na si Papa, no? Kung ganyan lang din naman pala talaga, edi magkalimutan na rin tayo. Kalimutan na natin na magkapatid tayo.
At sabihin mo din kay Mama na kalimutan niya na meron siyang anak dito. Dahil dito, lalong lumaki ang lamat sa relasyon na magkapatid na Mariel at Lizel. Sa halip na bumalik sa Maynila para makapiling ang ina at kapatid, mas pinili na ni Mariel ang manatili na lang sa probinsya kasama ang kasintahang si Mark hanggang sa sila ay nagsama na at nagsimulang bumuo ng pamilya. Dahil isang seaman si Mark, madalas at matagal ang mga pagkakataong magkahiwalay silang mag-asawa. Ano bang gusto mo, babae o lalaki? Kahit ano, Kahit ano, anong papangalan natin sa kanya kung babae? Katrina. Ay, kung lalaki. Bango-bango na. Kili. Taas. Taas. Yan. Smile nga. Smile kay mama. Gwapo, oh. Ano pre, saan ka na ngayon? Baka dalayan ko yung tiyahin ko sa Manila. Eh, 6 na buwan tayo madetenge. At 6 na buwan ka rin malungkot. Kasi di mo naman makakasama ang chika baby mo sa Romblon. Baka bumisita ako kahit na wala tayong biyahe. Miss ko na yung anak ko eh. Nax, mukhang seryoso tayo dyan ah. Pare, lagi mo seryoso eh. Ingat ka ha. Ikaw rin. Samantalang si Lizel naman ay nagsimula ng magtrabaho sa isang kantin sa Maynila kung saan makikilala niya ang lalaking magpapatibok sa kanyang puso. Tanga mo naman! Sorry. Anong sorry? Matutuyo ba na sorry mo itong damit ko? Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya eh. Ay, sandali. Bastos ka! Yabang mo ah! Brad, ang babae minamahal, hindi binabastos. Huwag kang makisali rito. Ay, ang hirap mo palang kausap eh. Ang yabang mo, porkit may baril ka lang. May araw ka rin sa akin. Miss, huwag kang mag-alala. Snake game lang yung bala nito. Salamat ah. Wala yan. Ugali ko lang naman na magligtas ng mga magandang babae tulad mo. Ano ang pangalan mo ulit? Hindi ko kasi nakuha ng huling beses kita na paniginipan eh. Giselle. Kasi... Ako nga pala si Michael. Uy, Lisel. Andiyan na naman yung superhero mo. Hinahanap ka na naman ata.
ka ba? Huwag kang ganyan. Tumulong lang yung tao. Eh, kahapon nandito din yan eh. Pero ang gwapo ha. Pwede na yan. Parang magka-boyfriend ka na. Sa'yo. Ayan, order na ata. Bilisan mo na. Eh, ikaw na. Ay, naku, ikaw na. Ito naman. Hello po. Anong order mo? Isang menudo. Isang bangus. Bangus. At ang matamis mong oo. Ano? Joke lang. Iniisip ko kasi kung ano yung magiging sagot mo sa akin kung niyaya kita makipag-date. Kung okay lang. Naging masugid ang panliligaw ni Michael kay Lizelle. Makalipas ang ilang buwan na suyuan, naging magkasintahan na rin ang dalawa. Ba't parang malungkot ka? Nagsasawa ka na ba sa pagmumukha ko? Hindi. Ano ka ba? Nalulungkot lang ako kasi aalis ka na naman. Namimiss na naman kita. Para sa atin naman tong pag-alis ko. Para sa kinabukasan natin. Para sa maging anak natin. Gusto kong bigyan sila ng magandang kinabukasan. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaipon na ako, papatayo tayo ng negosyo. Hinding-hindi ako alis sa tabi mo. Promise? Pangako. Papatayo tayo ng malaking bahay. Basta kasama si Mama, okay lang sa akin kahit saan tayo tumira. Kahit anong gusto mo. Doon ako. Dahil, Lizelle, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kain ka na. Mama, si Papa. Si Papa, anak, nasa barko pa siya. Medyo matagal pa siya uuwi. Gusto mo ba mag-load ako tapos tawagan natin siya? Opo, Sige, gagawin ko yun. pero si Lolo. Si Lolo? Si Lolo nasa langit na siya. Pero binabantayan niya tayo palagi. Pero si Lola. Si Lola, anak, nasa Maynila siya. Gusto mo ba siyang makita? Opo. Apo ko! Naku, salamat sa Diyos. Nagkakilala din tayo. Patingin niya, gwapo naman itong batang to. Ma, sorry po. Kalimutan na lang natin ang nangyari, ha? Ang importante, nandito ka na ulit. Kamusta ka na? Eto, busy po kay Baby Shane. Shane? Ano palang pangalan mo? Naku, parang kang artista, no? Ha? Ilang taon na to? 3 taon, di ba? Di ba dapat masundan na siya? Saka na po, Ma.
Kailangan pa mag-ipon-ipon. Alam mo naman, iba yung may kapatid. Tama ka naman dun, Ma. Iba kapag lumaking may kapatid. Kasi siya na yung magiging best friend mo. Kaya ang sakit kapag nawala siya sa'yo. Anak, sorry ha. Dahil sa amin ng papa mo, nagkahiwalay kayo ni Lisel. Ano, patawarin mo ako, ha? Alam mo, pag ganito, naaalala ko tuloy yung kulitan kayo ng kulitan dalawa. Kamusta na siya? Ate? Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, miss na kita. Miss na kita. May anak ka na pala, ate. Hindi man lang namin nalaman. Kailan ka ba kinasal? Hindi pa. Magastos kasi yun. At saka gusto ko kapag kinasal ako, ikaw yung maid of honor ko. Oo naman. Ang saya kaya nun. Eh, kailan ko ba makikilala yung tatay ng anak mo? Malapit na. Nakakamiss yung banding nun, no? Ikaw naman kasi ate, eh. Oo na, kasalanan ko na. Hindi. Ako. Ako na, ako may kasalanan. Hindi, ako. Ako nga, ako. Ano ba kayo? Baka naman pati yan, pagawayan niyo pa, ha? Sige na. Ako na ang may kasalanan. Oo nga talaga. Sige, Ma, ikaw na yung may kasalanan. Naamin ko. Marcel, saan na pala yung boyfriend mo? Ah, nasa barko pa siya, ate. Seaman din yung boyfriend mo? Dali, huwag mo sabihin seaman din si Mark. Magkapatid nga talaga tayo. Tingnan mo nga naman, oh. Naku, Mariel, kailangan makilala na namin yung Mark na yan, ha? Alam mo, lamang na yung Michael ni Lisel. Lagi siyang dumadalaw dito. Tsaka lagi may dalang pasalubong, hindi ba? Oh, sweet. Huwag kayong mag-alala, Ma, dahil pag walang biyahe si Mark sa barko, dadaling ko siya dito para makilala niyong dalawa. Ay, meron ata akong picture dito. Sandali, papakita ko sa inyo. Ay, naiwan ko ata dun sa isang bag. Bakit kasi hindi pa nauso yung cellphone na may camera dito sa atin, no? Sa ibang bansa, uso na daw yun. Eh, ikaw ba? May picture kayo magkasama? Patingin naman, please. Gusto ko makita. Ate, wala rin akong camera, tsaka hindi mahilig mo pakuha ng picture yun. Sayang naman. May ganyan ka rin? Neto? Bakit? Naku, yung mga seaman na yan, talaga namang iisa lang ang panlasa niyan. Eh siguro sa kanila, usong-uso yung ganyang klaseng, ang tawag dyan, pendant. Hindi kaya magkapatid si Mark tsaka si Michael? Kasi parehas na binigyan ng kwenta sa atin, eh. Ano kaya kung gano'n? Di ang saya! Eh, kaso ang labo naman kasi apelido ni Mark Cruz. Si Michael naman, di Guzman. Sayang. Parang ang ganda siguro kung magkapatid sila. Kailangan ba lahat ng bagay dapat magkapareho kayo? Yes, Mama! Siyempre, parehas kami ng taste ni Lisel. Nakakatuwa, pareho tayo. Sila magkaiba lang tayo ng kulay. Baka naman mauli ka dyan sa pinagagawa mo, pre. Patay ka pag nagkataon. Ang magagawa ko?
Mahal ko silang dalawa. Ang sabihin mo, may nauto ka naman 2 babae. Tol, wala namang problema kung tumigim ka ng ibang putahe. Ang problema sa'yo, ibinahay mo sila pareho. Sige ka, baka makarma ka. Magkalayo si Lizelle at si Mariel. Kaya imposible yung sinasabi mo. At alam ko yung ginagawa ko. Ito mo na pa. Oh, babalik daw tayo ng Maynila. Ano? Bakit daw? Di ko rin alam eh. Tanungin mo na lang si Kap. Mukhang titenga tayo ng 1 linggo dun sa pier. Bakit hindi pa kayo bumukod ni Michael? Pareho naman kayo may trabaho. Kaya niyo na yun. Hindi ko kasi kayang iwan na mag-isa dito si Mama, Ate. Sorry kung iniwan ko kayo ni Mama dito. Ate, kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, nagkaayos na tayo. Tsaka, naging masaya ka naman sa Romblon eh. Nagkaroon ka pa ng pamilya. Sandali. Hello, mahal? Hello, mahal. Okay ka naman dyan? Si Shane, nandiyan pa rin ba kayo sa nanay mo? Oo. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo din sila. Basta mag-ingat kayo dyan, ha? O, sige. Mauna na ako. Mahal, teka lang. Ba't nagmamadali ka? Meron ako ipapakausap sa'yo. Ha? Bye-bye. Hello, mahal? Mahal. Tingnan mo to. Di man lang nagbabay sa akin. Papakausap pa sana kita sa kanya. Baka busy, Ate. Hi, babe. Napatawag ka? Eh, babalitaan lang sana kita. Eh, sabi na kapitan na matitenga daw kami dyan sa pier sa Maynila. 1 linggo ata. Ah, ganun ba? O sige. Siya nga pala, pag uwi mo dito, meron akong sorpresa sa'yo. May sorpresa ka sa akin? Ano yun? Basta, pag uwi mo na. Sige. Bye-bye. I love you. Uuwi na daw bukas si Michael, ate. Sa wakas, makikita mo na siya. Talaga, excited na ako makita at makilala siya. Pagkalipas ng matagal na panahon, darating din pala ang pagkakataong hindi akalain ni na Mariel at Lizelle na mangyayari sa kanilang dalawa. Ate, si Michael to, boyfriend ko. Lizelle, hindi siya si Michael. Siya si Mark. Tatay siya ni Shane. Ate, nagbibiro ka naman eh. Totoo ba to? Bakit ka nandito? Kapatid ko si Lizelle. Teka, sandali. Ano bang nangyayari dito? Siya si Mark. Siya si Mark. Lizelle. Ano? Walang ikaw. Babe. Babe, I'm sorry. Ayop ka! Ayop ka! Sinungaling ka na pa! Hindi ko naman alam na! Hindi ko naman alam eh! Na ano? Na parang kami magkapatid na tinuhog mo? Sino ka ba talaga? Si Mark? Si Michael? Si Adam? Si George? Sino ka? Ayop ka! Napakahayop mo! Ginawa mo ako kami! Eto na ang revelasyon.
Paglabas niya, nagulat po siya. Sinong nagulat? Yung ate ko po, na Yung ate sinabi mo? ko sa kanya na ito yung asawa ko. Ay, Tapos- ano reaction naman ni Michael? Nagulat po siya. Yung Si asawa- Michael, namutla po kasi nakita niya yung ate Namutla. ko. Siyempre, buti hindi hinimatay, ano? Oo, ngayon. Po. Ang nangyari po sa ate ko, ano eh, Tana, anak. Tana. Ma, sakit-sakit kasi. Sana iba na lang. Sana hindi na lang si Lizelle yung kinabit niya. Sana hindi nagawa sa akin ni Lizelle to. Walang kasalanan ng kapatid mo. Wala siyang nalalaman. Huwag kang magalit sa kanya. Hindi ko na kasi alam kung ano yung mararamdaman ko eh. Sana hindi ko na lang nalaman. Sana hindi na lang ako nagmahal. Sana hindi ko na lang naging kapatid sa Lizelle para mas madali kong tanggapin. Anak, pag nagmahal ka, may kakambal itong napakatinding sakit. Huwag mong pagsisisihan na nagmahal ka. At lalong huwag mong pagsisihan na naging kapatid mo si Lizelle. Oh. At pag-usapan ninyo itong dalawa. Hindi kayo dapat ang managot dito, kundi yung lalaking yon. Pinagharap ni Annette ang magkapatid na Lizelle at Mariel, kasama si Michael, para pag-usapan ang kani-kanilang desisyon. O, kumain muna kayo. Hindi, Ma. Walang kakain hanggat hindi natin to naaayos. Sa harapan ng grasya, magtapatan tayo. Bakit mo ba nagawa to, Mark? Michael? Bakit mo to hinayaan? Sinadya mo ba to, Lizelle? Ate, maniwala ka. Wala akong alam. Mariel, walang kasalanan si Lizelle. Kung gusto mong magalit, magalit ka sa akin. Kung gusto mong saktan, saktan mo ako. Kailangan tapusin na natin ang gulong to. Pumili ka sa amin. Sino sa amin ang kapatid ko ang pipiliin mo? I'm sorry. I'm sorry, Mariel. Pero hindi ko kayang iwanan si Lizelle. Ate, please. Mamatay ka na! Mamatay na kayong dalawa! Mariel, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ate. Wala na, Lizelle, wala na! Dito na tayo magtatapos! Wala na akong kapatid! Wala ka na rin kapatid! Magkalimutan na tayong dalawa. Kinalis na tayo. Alis na tayo dito. Ate.
Sel, sigurado ka? Kaya mo pa magtrabaho? Ilang araw ka nang ganyan na. Magpaalam ka lang muna kaya kay boss. Hindi, kaya ko. Wala kang kasalanan, Lisel. Huwag mo sisihin yung sarili mo sa away niyo ng kapatid mo. Ate? Ate? Hindi ako nagpunta dito para makipagyakapan o makapagkwentuhan sa'yo. May gusto lang akong ibigay. Naisip ko kasi, kawawa ka naman. Silver lang ang binigay sa'yo ng asawa ko. Ate, pwede ba huwag na nating palalain yung gulo? Sige. Ano bang gusto mong gawin ko? Magpapanset? Magpahanda dahil ikaw ang mas pinili sa atin ni Mark? Ate, kung yun yung kinaiinis mo, bakit mo pa kasi pinapili si Michael? Sana kinausap mo na lang ako. Ibibigay ko siya sa'yo. Para ano? Para ipamukha kay Mark na sa ating dalawa, ikaw ang mas mapagbigay? Ikaw ang mas mabait? Sa dulo, ikaw pa rin ang kabit. Ate, hindi ako kabit. Ako ang nauna, ikaw ang sinunod. Anong tawag mo doon? Ako ang pinili niya dahil ako ang mas mahal niya. Pero ako ang mas may karapatan sa kanya dahil ako ang nagbigay sa kanya ng anak. Ikaw, ano bang binigay mo sa kanya? At sana lang makatulog ka ng mahimbing sa gabi kahit na alam mo na may isang bata na inalisan mo ng ama. Mo pa ang pagtripan yung kapatid ko. Yung mukha mo gagawin ko, pamato sa piko! Humanap ka ng mabubuli mo. Huwag ako! Huwag kami! Matapang ka lang naman kasi andyan lagi yung ate mo! O ano ngayon? Inggit ka? Palibasa wala kang kapatid! Halika na nga. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Kapag merong umaway sa'yo, susugurin ko. Kapag merong nagpaiyak sa'yo, gegerahin ko. Dahil alam mo naman, I'm your sister! Kakampi mo forever! Alis na ako. Galit ka pa ba? Ayoko na, Michael. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsensya ko. Anong ibig mong sabihin? Di ba sinabi mo sa akin na mahal mo ko? Pinag-usapan na natin to, di ba? Oo. At kaya ko to ginagawa dahil mahal kita. Michael, ang dami na nating nasasaktan. Hindi lang ako. Hindi lang si Mama o si Ate. Pati si Shane. Pati yung anak mo. Hindi siya dapat nadadamay dito, pero pati siya nasasaktan. Pero ko yung mahal ko. Ayoko na dumating yung isang araw na may isang batang sinusumpa ka. Dahil mas pinili mo ako kesa sa kanya. Lisel, please. Huwag mo gawin to.
Alam ko naiintindihan mo ko. Balikan mo ang anak mo. Hilingin mo yung kapatid ko. Mariel? 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 Anong ginagawa mo dito? Mariel? Patawarin mo ako. Tapos ka na. Pwede ka na umalis. Mariel? Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging mabuting asawa para sa'yo. Hayaan mo akong maging tatay sa anak natin ulit. Kung ginagawa mo lang yan dahil naawa ka sa akin, salamat na lang. Mariel, nakikiusap ako. Mark? 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 Mga kapitbahay! Mark! Mark? Mabuti naman na pumayag kang lumabas, anak, kahit medyo masama ang panahon. Baka lang po kasi kahit papaano mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Namnamin mo lang yung kirot at ng sakit na yan at unti-unti mo rin makakalimutan. Paano po? Magpatawad ka. Wala ka naman ibang pwedeng puntahan kundi ang magpatawad ka. Kasi habang hindi mo yan nagagawa, mumultuhin at mumultuhin ka pa rin ang nakaraan mo. Ganon din po ba yung ginawa niyo kay Papa? Alam mo naman, napakasakit ng ginawa sa akin ng papa mo, hindi ba? Pero kinaya ko, nakayanan ko. Hindi naging madali. Medyo matagal. Pero bandang huli, nalampasan ko rin. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako. Nandito ako hanggat kailangan mo ng isang masasandalan. Hindi kita iiwan at ang Ate Mariel mo. Ang hindi batid ni Lizelle, unti-unti na palang nanghina ang pangangatawan ni Michael dahil sa matagal na pala nitong sakit sa baga.
Ayos lang ako. Uminom ka na muna ng gamot. Sige na, inom mo na muna to. May kailangan mong kunin ng gamot. Mahal! Mahal! Mahal, dadalhin na kita sa ospital, mahal. Mahal, ano ko? Mahal! 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 Mark! Mark! Mark, gumising ka! Mark! 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 Tulong! Mark! Mark! Mark, gumising ka, Mark! Tulong! Tulong! Nakwenta na sa akin ni Mark ang lahat. Ang pagpaparaya. Sel, salamat ha. Ginawa ko lang ang alam kong tama, ate. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Alam ko naman na hindi mo gusto sabihin lahat ng yun sa akin, ate. Kahit naman ako, alam ko, nasaktan din kita. Alam mo kung anong na-realize ko? Na totoo pala yung napag-usapan natin. Na love is full of misery. Minsan na nga lang tayo magmamahal. Nasaktan pa. Pero ate, aminin mo, sa lahat ng lungkot na dinanas natin, marami tayong aral na natutunan. Hindi lang puro lungkot ng pagmamahal, ate. Pinasaya rin tayo nito. At sa tingin ko, mas pinatatag. Hazel, salamat ha. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Salamat dahil hanggang ngayon, pinatunayan mo na kakampi kita forever. Kamusta ka naman ngayon? Okay naman po. May pamilya na po akong bago. Nag-asawa ka na. Opo, Uli, meron totoo po. na. Opo, Totoo meron may po. asawa ka na. Opo, Ilan ang meron anak po. mo ngayon? Dalawa po. Dalawa. Kasal na po ako doon. Kasal ka na doon? Opo. Si Mariel? Si ate, meron na rin po. May bago na po rin May bago siyang na rin asawa. siya. Kayo magkapatid, kamusta relasyon nyo? Okay naman po. Nagkakaanuhan naman po kami. Ano yung pareho ninyong natutunan dyan sa pangyayaring yan sa buhay nyo? Kakaiba? Siguro po, kailangan munang pag-isipan o kilalanin po muna maigi yung taong kakasamahin mo habang buhay. Sa pagsasama nyo, kailangan pong anuhin yung tao, kung taga saan po siya, kung ano po talagang pangalan niya. Kasi sa katunayan po yung ngayong nangyari sa akin, iba. Iba talaga. Iba po talaga parang yun. parang pampelikula yung nangyari sa'yo, di ba? Akala ko nga po sa pelikula lang Yung pala mararanasan ko rin po pala. Ay, nako. Alam mo, napapagtawanan natin ngayon, nakakatuwa, nakakatawa, nakakainis yung kwento ninyo, hindi ba? Pero alam ko siguro, nung mga panahon yun, napakasakit sa iyong puso at sa ate mo. Sobrang sakit po. Oo nga. Pero sabi nila, natatapos din daw ang lahat no? At I'm happy na malaman na ikaw may asawa na at may pamilya na at masaya kayo. Yun lang naman Yun lang naman sa dulo. Masaya ka na ngayon. Opo, Thank you very po. much, ha? Thank you, Rizel. Karaniwan na sa magkakapatid, yung pagtatalo, pagseselos, at hindi pagkakaunawaan tungkol sa iba't ibang bagay.
Kung minsan, umaabot pa ito sa pisikal na awayan at sumpaan paminsan. Lalo na kung pera o pamana na ang pinag-aagawan. Kagaya ni Lizelle, naway matuto tayong magparaya at magbigay ng kung ano ang sapat at nararapat para sa bawat isa. Higit sa lahat, kung ano man ang naging kasalanan ng iba, matuto sana tayong humingi ng tawad at magpatawad sa mga kadugo nating nagkulang at nagkasala sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.